Yan, magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-MUG. At welcome ulit sa ating video. Ito na nga guys, no? Sayang na naman ang pera natin. Ayan o, COMELEC to destroy 6 million printed ballots for 2025 polls. Alam niyo ba kung magkano yan? Magkano aabutin yan? Basahin natin tong news. No? Tingnan nyo Sabi rito ni tingnan natin yung niya, tingnan natin yung kanyang katwiran kung bakit nila kailangang sirain yung 6 million ballots na kanilang pinrint. Ito. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia said they immediately stopped printing ballots in compliance with the temporary restraining orders issued by the SC on the various cases of 5 election aspirants. Okay? Nagkaroon ng TRO itong 5 kandidato na ito, no? Na nag-file ng case sa Supreme Court. Yung 6 na milyong balota ay kinakailangang i-inventaryo, kailangang ma-inform sa COA, Commission on Audit, sapagkat kinakailangan bayaran yung naimprentang balota. Garcia said in a press conference Wednesday. Ang tanong ko dito guys, ha? Hindi ba nila alam na may nag-file ng TRO? Hindi ba nila alam na may pending case? Bago sana sila nag-print? Tanong lang naman. Kasi ang laking pera nito, guys. Tingnan nyo ang laking pera nito. At initial pa lang to, ha. Tingnan nyo The 6 million ballots need to undergo inventory. The COA needs to be informed because the printed ballots need to be paid. Yan. Kailangan bayaran natin yan. Pera natin to, guys, ha. Pera ng mga Pilipino ito. Hihingi ng pahintulot sa COA na itong mga balota ay sirain na agad ng COMELEC, hindi pa sunog. Hindi po sunog, ishred po natin sapagkat para mawala yung agam-agam na baka magamit sa isang halalan. Ito pa nga isang risk dyan eh. Di ba? Yung isa pang risk dyan. Di ba? Malalaman ba natin na susunugin lahat yan? Di ba? We will ask permission COA because the ballots will be destroyed by the COMELEC. They will not be burned but will be shredded. In English lang pala. Akala ko naman. Out of 5 TROs issued by the High Court on Tuesday, Garcia said that they were not anticipating. Hindi raw nila inaasahan. Ayan tayo eh. Diba? Ano kasi sila yung nagdi-disqualify sila. Tapos syempre, itong mga na-disqualify, aapila yan. Yung mga na-disqualified. Mag-a-apply yan. Hindi nila alam na may nag-a-appila. Kasi I said that they were not anticipating hindi ba nila na-anticipate talaga? Who was initially case of senatorial aspirant Subair Mustafa, who was initially declared as a nuisance candidate. Ito yata yung na-interview ni Attorney Claire. No? Doon sa DCXN nung isang araw. He added that the COMELEC will have to amend the numbering of affected senatorial aspirants on the ballots. So, hindi lang naman yung senatorial. Meron pa yan. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidato nakakuha ng national position sa senador na posisyon. And therefore, kapag pinasok po natin, kapag binilang yung 66 na present sa kandidato, 12 po ang senador na nasa ilalim na maaaring maapektuhan, he stated. The candidate's name in the national position of senator is M. And Bayan. The COMELEC said that the printed ballots to be destroyed will cost around tumataginting na 150 million
pesos, sesos, including the salary of employees working in the National Printing Office. Utang na loob. Yung isang balota ay more or less 22 pesos. Ang halaga ng isang balota, 22 pesos. Yan po ang binabayaran sa National Printing Office. Siyempre po, di pa kasama yung papel, yung ink he added. The poll body began printing ballots last Monday, January 6, where COMELEC Chairman George Erwin Garcia previously said that around 78 million ballots will be printed. 6 million na yung... Oo, naintindihan natin. Kailangan nilang madaliin. No? Kailangan nilang madaliin. Kaya lang, ganun din yung nangyari. Di ba na-pending din eh. Sana inalam nila. Or, hindi ba talaga nila alam na may mga nag-file ng TRO sa Supreme Court? Yun kasi yung tanong dyan, mga kababayan. Napakalaking pera nito, 150 million pesos. Ang dami na sanang matutulungan itong mga mahihirap. May gundis naman COMELEC naman. Ang dami niyong problema. Pati sa pagdi-disqualify ng mga candidates, ang daming questionable. Di ba? May mga hindi na disqualified na ka-disqualify naman. Di ba? Like Erich Sylvester. Di ba? Si Rapi Tulfo noon, convicted. Ang katwiran, wala doon nag-file. Eh bakit si Kausing, wala naman nag-file ng petition? Diba? May nag-file ba kay Kausing? Na ang dahilan nyo lang na-disbar? Doktor pa naman yung tao at saka engineer. O ano nang yun nangyari? Nagtapon na naman tayo ng pera. Ano naman to, COMELEC? Grabe naman. So ilang naman guys, no? Nakakagalit, nakakainis. Ano naman tong gobyerno natin? Kala ko naman jackpot na tayo kay Bongbong Marcos, hindi pa rin pala. Ayuda, priority yung ayuda kaysa sa edukasyon, kaysa sa armed force, kaysa sa PhilHealth, kalusugan ng mamamayan. Inuna ang ayuda. Utang na loob ng gobyerno. Wala ka masulingan sa local, sa national, lahat na lang. Kailangan naman guys, muli sa magandang tanghali sa inyo at siyempre huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin po natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.